siguro ma'am later on na lang siguro i-review po natin. Ayan. So ayan. So for tonight's review, we will talk about the professional education set 4 or practice test set 4 no, or the cluster D. Ayan. So dito po ang subject na meron tayo. Ayan. Bakit child and adult pa rin? Hindi ko na-edit. Ayan. No? Assessment in student learning po yan. Di pa rin tayo nakaka-move on dun sa PowerPoint natin last time. No? Ayan, di ko lang na-edit. Pasensya na po. Pero assessment in student learning po. Later on, i-edit po natin yan. No? Okay. So without further ado, start na po natin. No? Wala lang paligoy-ligoy pa kasi meron pa tayong gagawin mamaya after ng ating session. Okay. Sige po. Sabi dito sa question number 1, Teacher Atun is comparing measurement from evaluation. Which statement explains the difference? Again, Teacher Atun is comparing measurement from evaluation. Which statement explains the difference? Ayan, napakadali po ng tanong, no? Alin daw po sa mga opsyon ng binigay ang nagbibigay comparison between measurement and evaluation. Ibig sabihin po, hanapin natin yung correct statement na pwedeng magbigay ng comparison sa dalawang basic term na yan sa assessment of student learning. A, measurement is a prerequisite of assessment while evaluation is the prerequisite of testing. Totoo po ba yan? Or letter B, measurement is the process of gathering data while evaluation is the quantifying the data gathered. Tama po ba yan? Di ba? Nung nakaraan, binigay po natin yung mga pagpapakahulugan ng bawat ng mga basic terminology when it comes to assessment in student learning. Letter C, measurement is assigning a numerical value to a given trait while evaluation is giving meaning to the numerical value of the trait. Or letter D, measurement is the process of quantifying data while evaluation is the process of organizing data. Sige nga po, ano po ba yung keyword na natatandaan ninyo dun sa term natin na measurement? Sige, dun muna tayo, review is. Ano po yung keyword na natatandaan ninyo dun sa mga binigay ko po, dun sa module ninyo, dun sa concept driven? Sige po. Sige nga kung na, yes, the word quantifying, no? Quantifying. Okay, what about numerical value? Pwede po, numerical value. Ngayon, tingnan natin si letter, tanggalin natin si letter A yung obvious na mali, no? Tanggalin na natin to, tsaka si, ayan, kasi wala po siyang word na quantifying, at the same time, wala po siyang word na numerical value. Di ba? So, dito naman po, meron siyang word na quantifying, pero hindi po siya ginamit kay measurement. Kanino siya ginamit? Kay evaluation, meaning to say letter B is not the correct answer as well. Okay, what about letter D? Measurement is the process of quantifying data while evaluation is the process of organizing data. So we can say na letter D pwede siya, pero dun sa definition po ng evaluation, nagkamali siya. So therefore, mali po yan. Diba? Kung titingnan mo ngayon yung mga keyword natin before, measurement, no? Measurement, quantifying, at saka numerical value. So dapat present po yan sa option na ibibigay ni PRC. So measurement, present yung numerical value. Well, yung evaluation naman po, ano yung meaning na binigay natin last time? Di ba? Meaningful, ano? Meaningful what? Meaningful judgment or simply judgment or giving the meaning, di ba? To the numerical value. So therefore, the correct answer is letter C. Again, sino pong nakakuha? Di ba napakadali lamang po ng question pero wag po kayong pasisindak no sa bawat tanong na ibibigay ni PRC. Hindi naman po talaga mahirap no. Minsan ang nagiging hadlang lang sa atin po yung takot na sagutin yung tanong mismo. No, ganun lamang po kadali. Again, hindi po tayo nag-rationally talaga, no? Nag-keyword oriented approach po tayo, no? Again, pwede niyo pong gamitin 'yan sa inyong actual word examination kapag kayo mismo yung sumasagot, no? Every keywords matters po sa board exam, no? Wala pong itatapon na keyword si PRC. Okay, number 2. Oh, another question na naman po. Same concept, same thought, pero iba yung pagkakatanong. O, di ba? How is evaluation different from measurement? O, gamitin mo ulit yung mga keyword mo kanina, no? Obtaining, assigning numerical value, that is measurement. Kapag evaluation, making valid judgment.
making meaningful judgment. So kung yun yung mga keyword mo, alin kaya sa mga option na to ang po pwede nating isagot? Di ba? Napaka-obvious niya. So evaluation daw, sabi ni letter B, assign. Hindi po, di ba? Assign, hindi po. Sa measurement po yan. What about letter C? Evaluation is usually expressed in quantities. Totoo po ba? Di ba? Usually expressed in quantities. What about letter D? Evaluation does not involve adapting, revising, retaining what has been evaluated. So, mali din po yan. So, the correct answer po, no, even though na hindi niya dinescribe yung measurement, we can say that the correct answer here is letter A. Evaluation involves what? Judgment or making valid judgment. Parang hypothesis, no? Making valid judgment or making meaningful judgment. Basta merong word na judgment, automatic po yan kay evaluation. So, sa mga marathon student po natin or marathon reviewees, no, diniscuss po namin yung different meaning last time na mga basic terminology na ginagamit ni PRC. So, para may dahilan po kayo na balikan yung ating session before, no, hindi ko siya ituturo ngayon. Kasi baka mamaya, ay, tinuro na pala ni Sir Miko yung nasa concept driven. So, di ko na panonoorin. Again po ha, yung program na in-enrollan nyo po is marathon. So, meaning to say, balikan po talaga natin yung mga essential session na naganap before, no? Okay. Number 3, who among the teachers below perform a diagnostic assessment? Again, ano na nga po ba yung ginamit nating keyword before sa diagnostic assessment? Diagnostic, di ba? Diagnostic. Pag sinabi natin diagnostic, anong sinusukat natin dito, guys? Okay, sinusukat natin yung weakness ng bata. Again po, take note ha. Sa diagnostic po, hindi natin sinusukat yung strength. Ang sinusukat talaga natin dito yung weakness ng bata. Kasi kapag strength po ang sinukat, that's a pretest. Again, pag strength, no, predetermined knowledge ang sinukat, that is a pretest. Pero kapag weaknesses and misconception ang sinusukat natin, pwede natin gamitin yung term na diagnostic examination. So, anin po kaya ang tamang sagot dito? Okay. Saan po kaya nagkaroon ng misconception yung bata ayon sa mga option na meron tayo? So, isa-isahin po natin. Teacher A gave a 10-item test to find out a specific lesson which the student failed to understand. Pwede siya. Kasi bakit? From the phrase, no, na sinabi dito, student failed to understand. So, para siyang misconception then or weakness. What about letter B? Teacher B administered a readiness test to the incoming grade 1 pupil. Guys, napakalinaw, no? Readiness ang ginamit na term. So, meaning to say, that's not a diagnostic test or assessment. Diba? So, meaning to say, letter B is the correct answer. What about letter C? Teacher C, who asked questions when the discussion was going on among her student, understood what she was trying to emphasize. Ito po is under siya ng assessment for learning din. Same with diagnostic. Pero again, wala pong nangyaring sukatan ng misconception dito or failure ng mga bata. So therefore, letter C is not the correct answer. What about letter D? Teacher D gave a short quiz daw, no? So, ang diagnostic po, hindi po siya quiz. Again, ang diagnostic, hindi siya quiz, no? Wait lang po. So, meaning to say, short quiz is not a diagnostic assessment, hindi po siya pwedeng maging tamang sagot. So, alin po kaya dito yung tama? Di ba napaka-obvious? Letter A lang naman ang hindi ko inano. Letter A lang naman ang hindi ko ineki. So, therefore, letter A is the correct answer, no? Wait lang po. Okay, number 4 po tayo. Number 4. Clear po tayo, guys, no? Clear? Again, guys, again, ang way ko po ngayon sa ating tawag dito, intensive, hindi po more on rationale. More on techniques and strategies po yung pinapakita ko sa inyo on how will you find out the correct one or the correct answer. No? Guys, sana yung the way na explain ko or paliwanag ko yung tanong ngayon, hopefully ma-adapt ninyo, no? Ma-adapt po ninyo para hindi po kayo mahirapan pagdating ng prophet sa actual examination. Okay. Number 4. Okay. On what philosophy is authentic assessment anchored? Again, authentic assessment. Di ba kapag sinabi po natin authentic, meaning to say we're talking about real what?
real world problem. Diba? So, meaning to say, totoong, parang ano siya, yung simulation na nagaganap inside the classroom, preparation po siya sa totoong buhay. Diba? Sa totoong ano, sa totoong laban, paglabas sa paaralan. So, school must help students in what? A, master knowledge and skills. B, become proficient at performing tasks they will encounter when they graduate. So, after graduation pong tinutukoy dito. Or letter C, pass tests on knowledge and skills acquired. Or letter D, acquired written and communication skills. Di ba? Napaka-obvious po, di ba? Performing task after or they will encounter when they or after the graduation. So meaning to say, in preparation po yan sa real world setting or real world problem na pwede po nilang kaharapin right after their education. So the correct answer is letter B. Okay, malinaw po. Wala po bang katanungan, guys? Clear po tayo. What kind of assessment nga po ulit kapag readiness test? Well, kapag readiness test po, ma'am, under pa rin po siya ng assessment for learning. For learning. Okay. Number 5. Teacher A wants to know the prior knowledge. Again, guys, kababanggit ko po kanina yan, no? Di ba? Prior. Predetermined knowledge. Predetermined skills of students about respiratory system. Before you will teach them what type of test will be given, hindi po will he given or will be given po or will he give. Pwede rin pala, no? Medyo natakpan lang kasi sa aking ano, ayan. What type of test will be given or what type of test will he give? So, teacher A, lalaki pa lang tinutukoy, no? Okay, what's the correct answer? Peer, pre-test, self or post-test? What's the correct answer po? Okay, that is pre-test, no? That is pre-test. So, wait lang po. Medyo naghahang yung ating device. Okay, pre-test po yan. So, do you have any question po regarding this, per assessment po, ito po yung 1:1, 1:1 ratio, no? Student ratio. No? Tapos naman po, ito po ay self-test or self-evaluation. Same with metacognition, no? Baka meron nagtatanong dyan na hindi po kayang itanong sa ating comment section. Okay? Number 6, Teacher Eleanor planning to do a diagnostic assessment in her class. So, mali po yung pagkakaano natin dito, pagkaka-revise ng question. Okay, in her class, no? Okay. Sir Miko, nalito po ako yun sa may assessment as for and off. Okay, later on, after nito, ma'am. Sige, balikan natin yun, no? Okay. Which among the following is expected of him to do? Naging lalaki talaga. Sorry, Ma'am Eleanor, di natin napansin. Okay. Naging lalaki bigla. Sorry. Okay. What's the correct answer? Administer an achievement test, conduct experiment in his class, or C, give a quiz before starting the next chapter on chemistry, or D, give a test to find out the specific concept which student encountering difficulty. O, di ba? Saan po ba merong misconception? Di ba? Doon sa letter D. Ano pong ginamit natin dito? Yung phrase natin or word na encountering difficulty. Di ba? Yun lamang po, napakadali. Ano? Ganyan lang po magtanong si PRC. Halos same concept, minsan hindi man naulit yung tanong, pero dahil alam mo yung mga keyword, alam mo yung mismong konsepto, never kanilang malililang or never kanilang maililigaw. Okay, the correct answer is letter D. Okay, number 7. So, activities associated with this state assessment do not result in evaluation of achievement. Instead, the information of what student know, understand, and is able to do is used by both the teacher and the learner to determine where learners are in their learning. So, what type of assessment is it or is this? Ano po kayang assessment ang ginanap dito or ginawa dito? Again, sabi niya, do not result in evaluation. So, do not result in evaluation, meaning to say, hindi po siya kasama sa grading. So, alin ang hindi kasama sa grading? Hindi siya kasama sa grading. So, meaning to say, summative assessment, mali na siya kaagad. Kasi bakit? Yan po ang basis natin sa grade ng bata. At the same time po, we don't have a informal and we don't have a formal assessment in learning concept. So, meaning to say, sabi niya dito, instead,
yung information daw na makakalap ng teacher, no, of what students know or ano yung naiintindihan nila, yun yung gagamitin ni teacher para ano, para sa kanyang pagtuturo. Okay, so therefore that is a formative assessment. It may be quiz po yan or it may be a question and answer portion na ginagawa. Ulitin ko, pag sinabi po natin formative assessment, ayan, meron po tayong nag-annotate sa ating screen. Okay. Pag sinabi po natin formative, yan po ay hindi recorded. Yan ay recorded but not graded. Sir, bakit recorded? Kasi gagamitin mo lamang po yung basis para malaman kung merong natututunan or nakasasabay ba yung mga estudyante mo sa lesson na tinuturo mo. But still, recorded po yan but not graded. No? Ang graded lamang po yung summative. Ito yung midterm examination, no? Ano pa, periodic exam, preliminary exam, ano pa, unit test. Ayan, unit test, di ba? Yan lamang po yung ating nire-record for grading talaga, for grades ng bata. Yung formative, nire-record lamang po siya para malaman or may reference lamang tayo kung tama ba yung teaching approach natin, maayos pa ba yung teaching method natin, nakasasabay pa ba sila sa tinuturo natin or hindi na. So, meaning to say, kapag formative, ginagamit mo yan for you to adjust your teaching approaches, methods, and techniques. No? Okay. Number 8. Okay, may nag-annotate. Pakibura po. Okay, number 8. Teacher Erlene is doing an assessment. O, naging laki na naman. Grabe, no, di natin napapansin. Ayan. For in learning in her class, no, assessment for learning in her class. Which of the following should she not consider? Again, sabi niya, assessment for learning. Di ba ang for learning, kailan po natin yung ginagawa? Kailan? Di ba before? Before. Di ba? Before, during, and after. Kasama po yung after dyan, di ba guys? Ano kasi yung after natin dyan? Yung keyword natin na after, kailan po? Sige, baka meron pong nagkakamali. After, yes, after the lesson. Paano kapag sinabing after the whole semester? Ano na po yun? That is assessment of learning na. Di ba? Kapag after the lesson pa lang, after the discussion, no, assessment for learning pa rin po yun. Pero kapag todong tapos na yung programa, after the first semester, after the first quarter, after the academic year, that is assessment of learning na. So, okay, palilito ha. So, ano po kaya dito ang which of the following should not consider? Okay. Yes, after the instruction, no? Instruction. After the instruction po, kapag instruction po, ano na po 'yan? Assessment of learning na. Basta ano po, after the session, after the class, after the discussion, after the lecture. Kapag ganun yung term, assessment for learning po. Pero kapag after the instruction, after the whole unit, after the whole semester, assessment of learning na po yun, no? Again, so ano po kayang tamang sagot dito? Okay, the correct answer po is letter C. What grade should I give to each of my students? Kasi bakit po? Grading na po yan, no? Nagbibigay na siya ng grado, meaning to say yan po ay off learning na. 'Di ba? Off learning na po 'yan kasi grading na 'yan, nagbibigay na siya ng grade. So therefore, hindi po siya kasama sa assessment for learning. Ang kasama po diyan yung letter A, what are the learning needs of my students? So pwede po ito sa diagnostic, no? Kasi learning needs ng mga bata. O pwede po 'yan for assessment. Do my students have their prerequisite skills? Ayan, pre-test po 'yan ang ibibigay diyan. So kasama po siya sa for learning. So, which tasks are the students handling satisfactorily? San ba sila magaling? San ba sila mahina? So again, assessment for learning pa rin po yan. So therefore, tamang-tama, ang correct answer po natin is letter C. So merong tanong si Ma'am Lian. So ibig sabihin po si summative, it belong kay assessment of, it belongs, yes po. Ang assessment of learning po ay belong, naka-under sa kanya rather, si summative. Under ng summative, nandyan po ang midterm, nandyan po ang preliminary examination, chapter quiz, andyan po ang unit exam, no? Andyan din po ang final examination. So kapag yung pinaka ano talaga, major examination, at the same time po, kung hindi man ganyan ang gagamitin ni PRC na keyword, pwede dyan yung ano, yung written exam, performance task, and quarterly assessment, no? Quarterly assessment, written, or
Yes, written or quarterly performance assessment. Tsaka yung isa pa. Nakalimutan ko tatlong ano to eh, tatlong components. Ano na kasi 'yon? Sino nakakaalala po nung tatlo na tinuro ko dati yung naka-table? Medyo nagkakaroon na ng ano ngayon nagkakaroon na ng gap sa ating memory. Ano na nga po ba 'yon yung performance, quarterly assessment? Ano na nga, ano nga ba yung isa? Hala, nakalimutan ko yung isa. Written. Okay, yes, ayan. Magkaiba nga pala yung written work. Pag written work kasi that's mga ano, yun yung mga pinapagawa mong essay, no? Yun yung mga ano. Pag quarterly assessment, that's the major examination. Yes, tama po. Thank you, thank you, thank you. Okay. Number 9. Okay. Wait lang po, no? Wait lang. Okay, wait lang po. Meron lang nagtanong. Okay, number 9. Teacher Miko plans to do assessment of learning. Okay, he should plan on how to. Okay, di ba? Parang how to blank ang tanong dito. Di ba? Oy, lumitaw ka agad ah. Okay. Ang assessment of learning, di ba? Yun na po yung pagbibigayan natin ng grado. Okay. Wait lang po. Ayan. So number 8 po natin is letter C. Again, number 8 is letter C. Okay, letter C po. Okay, i-discuss po ba natin yung major type of assessment? Parang marami pa ring nalilito. I-discuss po ba natin, guys? Sige nga po. Sige, okay, yes daw, yes daw. Okay, wait lang po, wait lang. No? Mag-ano tayo? Mag-add tayo ng ating blank space dito. Wait lang po, no? Para ma-discuss po natin yan ng maayos, kailangan po natin ng spaces. Okay. Wait lang, wait lang. Mabilisan lang, no? Okay, so meron tayong, ano na nga ba yung mga major types natin ng assessment? Okay, thank you, thank you. Sige po, sige po. Okay, meron tayong tatlo, di ba? Major type of assessment. Meron tayong 4. Meron tayong off at meron tayong as. So tatlo po 'yan, no. Magkakaiba po 'yan. Nakikita niyo po ba yung ating ano, yung ating tawag dito, yung nakasulat? Okay, no, 4 of us. 4 of us. So ngayon, itakal muna natin kailan ba sila ginagawa or ginagamit or isinasagawa. Okay, ang 4 po from the word for, ginagawa po 'yan before, bago ka magturo, before the instruction. So pwede rin po dito, kasalukuyan kang nagtuturo, nagpa-quiz ka, no, nagpa-recitation ka, ang tawag din po doon is assessment for learning. So during, pwede po yung during dyan, no, during. After that, pwede rin po natin gamitin yung term na after. Yan. So pasensya na po, ganyan talaga yung letter F ko, kahit mali, malaki pa rin ang forma, no. Ayan. So after po yan. So before, during, and after. Pero but the question is, pag sinabi po natin after, again, ulitin ko po, after the session, after the class discussion, after the lecture, lamang po ang gagamitin dyan. Pero kapag ang ginamit ni PRC, no, ginamit ni PRC after the instruction, after the whole semester, dito na po yan, kay assessment of learning. Maliwanag po. Nakasasabay po, guys. Nakakasabay po ba? Okay. Tapos naman po, ang assessment as learning, baligtarin mo lang siya. As, gawin natin sa. Di ba? Assessment sa sarili mong natutunan or assessment sa gusto mong matutunan. Di ba? Ibig sabihin po nito, ayan, anytime pwede mo rin gawin to before, during, and after the discussion. Yes, kasama po dyan yung metacognition. So, ito ay tinatawag nating self-assessment. No? Self-assessment po ang ano natin dito, keyword. Or yung tinatawag din nating metacognition. No? Or aside from that, pwede rin po natin gamitin yung peer evaluation. So, mga ano nyo po to, mga keyword nyo po. Yes, independent learning. Pwede rin po, sir. No? Wait lang, meron akong na icon dito sa gitna. Aliasin ko lang, hindi ako makakapagsulat. Yan. Peer evaluation. No? Ay, wait lang. Okay, ayan. Peer evaluation po. Kasi na, medyo malaki kasi yung aking ano, yung tab dito. Mas maganda maliit sana para mas malinaw ang pagsulat. Okay. No? Ngayon,
Alam niyo na po kung kailan sila ginagawa. Maliwanag na po ba tayo doon, guys? Maliwanag na po ba? Okay, own monitoring. Yes, pwede po, 'di ba? Own checking of comprehension. Pwede rin pong ganong keyword ni PRC. Yes. Okay. Ngayon, dumako tayo sa mga pahalimbawa. Okay. Ano po ba ang assessment for learning, nahati po siya saan? Yung pinaka-major ano po niya, major example, nahati po sa tatlo. Nandiyan yung pre-test. Ayan, pre-test. Andiyan din po yung tinatawag nating diagnostic, no? Okay, pre-test and diagnostic. Ano nga po yung pangatlo? Wait lang, i-recall natin. Nakakalimut na talaga ako. Pre-test, diagnostic, eto pa, no? Ito yung tinatawag natin, yung ginagamit natin mismo sa entrance examination, ano bang tao, ano yung pinaka-term kasi natin doon? Okay, wait lang guys, wait lang. Yes, placement. Thank you for that. Thank you. Okay, di ba? Sabi ko, starts with letter P kakong ganun. Pero di ko ma-recall. Ayan, placement. So, yan po yung mga halimbawa. No? Kapag nakita niyo po yan sa tanungan ni PRC, again, pag nakita niyo po yan sa tanungan ni PRC, automatic assessment for learning ang hinahanap, no? Or tinutukoy niya. Okay, maliwanag po tayo dito, guys. Ngayon, assessment of learning tayo. So, ano po yung example ng assessment of learning? So, ano din natin? Sulat din natin, no? Ayan. So, meron tayo ditong midterm exam, no? Periodical exam, no? Periodical exam or quarterly exam. Ayan, ito yung mga major types of examination na, no? Andiyan din po yung unit exam or unit test, no? Andiyan din po yung tinatawag nating chapter examination or chapter test. Iba po yung chapter, iba po yung unit, di ba? Kasi pag sinabi nating chapter, yun ang combination, ay pag sinabi nating unit, yan ang combination ng bawat chapter. Again, wag po kayong palilito, chapter test kasama rin po sa assessment for learning. Okay. Maliwanag po ba tayo, guys? Yan po yung quick discussion ng mga different major types of assessment, no? Ulitin ko, for, of, and as. Ang for po, ginagawa po natin ito para i-adjust yung pagtuturo natin. Again, hindi po recorded ang pretest, ay hindi po graded ang pretest, hindi po graded ang diagnostic, hindi po graded ang placement, pero they are recorded para malaman natin if we need to adjust our teaching approaches and techniques na ginagawa or ginagamit sa mga bata. Clear po tayo. Ang assessment of learning naman po natin, which is our summative, no? Summative examination, yan po ang basis for grading. Again, yan po ang basis natin for grading. Ang assessment as learning sa sarili, no? Sa sariling gustong matutunan, sa sarili na hindi mo pa alam, di ba? Ayan, self-assessment, metacognition, peer evaluation, own monitoring. Yan po yung keyword na madalas gamitin ni PRC. Okay, clear po tayo, guys? Do you have any question pa? May question pa po? What about formative daw? Okay, sir, how about what do you mean, Ma'am Abigail? Placement diagnostic ay under ng assessment for under na ni placement si pretest. Okay. Actually po, magkakaiba po sila, no? Meron pong kanya-kanyang pagpapakahulugan kasi ang mismong Board of Professional Teachers diyan sa tatlo, no? Ang placement po kasi nito, ang ulitin ko, okay, para malinawan po tayo sa pinagkaiba ng pretest and placement. Ang pretest po, gagamitin mo to for you to find out the strength of your student. Again, no, strength. Minsan naman po ang placement, usually ginagamit po ito sa college, which is the entrance examination. Saan ka nabibilang na kurso na babagay? Saan ka nabibilang or dapat maibilang sa sectioning? Kaya nga place, no, place kung saan ka ilalagay or saan ka na babagay. Okay, yun po yung pinagkaiba nila kasi hindi na po siya pinaghahambing ni PRC na ito dapat is under ng pretest. Sineparate na po yan mismo ng mga Board of Professional, no? Okay, maliwanag po tayo doon. Okay, guys. Meron pa pong tanong. Sir, ano about the formative? Formative po ito po. Formative para sa assessment 4. Ang assessment para naman po sa summative. Okay, maliwanag po. Okay, maliwanag po tayo, guys. Again, ang formative is para kay assessment 4 learning. As a formative rather for learning po yan. Ang summative is of learning. Okay. Okay, gets na po. Meron pang tanong.
Buti na lang talaga, no? Kahit pa paano, tinakal natin. Baka, okay. Meron pa po bang tanong? Baka, okay, gets na daw. Okay, proceed tayo. Okay, diniscuss ko na po. Okay, ito rin. Meron nagtatanong last time, pero ito po. No? Sabi ko, sasagutin natin yung tanong nyo na yan pagdating ng intensive. So, ito na po yun. Nagmayakos na. Ala kaya, ulitin ko. Okay, ulitin ko ba? Ulit daw, sabi. Okay, paano to? Paano to? Ulitin ko pa ba? Okay, wait lang, paano ba to? Okay na po. Okay, sige, thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you, thank you. Medyo natawa kay Ma'am Judith. Kala ko papaulit yan ng todo. Okay. Okay, number 10, which assessment is or are used, no, to determine or to determine rather the grade of students? Is or are used to determine. Again, guys, no, baka malito po kayo, no. Ito po lilinawin ko sa inyo, no. Lilinawin ko. Kasi di ko lang po alam, baka sa ibang major yata ito tinanong, pero nagkaroon po ng misconception doon sa answer. Ito po 'yan, lilawin natin. Okay. Maano ko kanina, maliwanag kong sinabi sa inyo ng formative assessment, yan po ay graded, yan po ay recorded but not graded. Ulitin ko po, recorded but not graded. So meaning to say, si formative, hindi po natin pwedeng gamitin to determine the grade of our students. So therefore, yung number 1 po natin, ligwak yan kaagad. Okay. Sir, what about summative and assessment of learning? Ito po yan. Linawin ko rin sa inyo. Pag sinabi po nating summative, ulitin ko, yan po ay assessment of learning. Halimbawa po niyan ang midterm. Halimbawa po niyan ang periodical exam, no? Unit exam, chapter exam. So meaning to say, yan po ay recorded at the same time, yan po ay graded. No? Yan po ang basehan natin para meron tayong maibigay na grado sa mga estudyante natin. Okay. Tapos ngayon, tignan nyo guys. Si number 3, ang sabi niya, assessment of learning. Kasama po ba siya? Yes. No? Ito po kasi ay general term, no? General term po ito. Ito naman po ay specific term lamang. So yan po ay panlilang na ginagawa ni PRC. At the same time, ang tawag po kasi natin kapag meron ng, like for example, nagbigay ka na ng grade ng bata which is 91, 92, no? Ganyan nilagay mo sa card nila. Meaning to say, kapag nilagay mo yan, tawag dun sa process na is assessment of learning na. So meaning to say, yan pong dalawa na yan, which is the summative and assessment of learning, they are our basis to determine the grades of our students. So therefore, the correct answer there is letter D. No? Letter D. Hindi po 1 and 3, no? Hindi po 1 and 3, 2 and 3 po 'yan. Maliwanag po ba tayo, guys? Clear po tayo, no? Clear, clear, clear. 'Yan po yung actual question nung time namin nila Ma'am Erlene, no? Thank you po. Thank you, Ma'am. Ayan. So ito rin po. Ito. Kung meron kayong libro ng Lorimar, hanapin nyo. Nakalimutan kong ilagay yung page. Ang sabi niya, summative assessment and assessment of learning are used to determine the grade of students. Formative assessment, on the other hand, is typically used to provide ongoing feedback during the learning process and may not directly contribute to what? To the final grade. So, malinaw na hindi kasama ang formative sa ginigradean. Okay? Pwede po pala kami lituin. Thank you. Yes, pwede po kayong lituhin ni PRC. Ganyan po talaga, manlinlang ang role ni PRC. No, manlinlang. Kaya wag po tayong palilinlang, no? Okay, number 11. Based on your diagnostic again, no, ang term natin. You find out that your student can use Excel. Ito pong Excel na to, ito, paano ba ang spelling ng Excel? Di ba? Microsoft Excel, very well. You can use Excel very well. What should you do? Okay, A, let the student decide what to do during the computer period. Or B, let the students display their skills on Excel. Or C, proceed to the next level or next objective rather. Or D, teach them Excel to further own their skills. Ito po, tandaan niyo po ito na. Di ba ang hinanap po natin dito is what? The misconception.
So kapag diagnostic misconception po, no, ito yung hindi pa nila alam or madalas na nagkakamali yung mga bata. Ito po. Ito, tandaan niyo po to. The moment po na alam mo na kung saan magaling yung bata, no, sinasabi po ng assessment in student learning, that's the time para hindi na po i-prolong yung agony. Again, that's the time para hindi na po mag-prolong ng agony. All you have to do now is to proceed to your lesson objectives. Baka nagkamanalito po kayo. Pwede rin isagot si letter D. Pero based po sa principle or prinsipyo ng assessment in learning, the moment you find out kung saan na magaling na pala sila doon, mag-focus ka ngayon doon sa mga skills na hindi pa alam ng bata. No? Kaya nga, meaning to say, you have to proceed to the next lesson objective. Ganun po, no? Ganun. Baka nalito po kayo kay letter D. Kung titignan mo, pwede nga naman siya. Pero again, based po sa principle ng assessment, no, huwag ka dapat magpaligoy-ligoy pa. Okay, maliwanag po ba tayo dito, guys? Clear po, clear? Okay, wala pong nagre-response. Sige po, maging ano nga po, no? Okay, baka mamaya, okay, hindi po tayo makakapag-proceed sa next lesson kung wala pong magsasabi ng clear or wala pong yes, no? Meaning to say, meron pa ring misconception. Okay, at least, meron na po. Mas na-enlighten po. Okay. Number 12. In alternative response type of test administered to Mabini class, Marife find out that the answer to all items that are multiple of 5 is true. What is the faulty with this test? O, di ba? Sabi niya, yung 5 daw dito, true. O, di ba? Meron siyang ano ngayon? Meron siyang pattern. Guys, ito po, no? Sige, to be honest po, magpakatotoo tayo. Sino dito nung college tayo ang nag-report tapos pag nagpa-exam nagbibigay ng sagot sa mga klase? Sige nga, 'di ba may GC tayo na wala si teacher. Tapos, 'di ba? Para di na mahirapan or para di ka pahirapin ng next reporter, ang gagawin mo, sige, yung papa-exam ko bibigay ko yung sagot. Ito po, no. Alam nyo guys, ganito ginagawa ng mga ano yan, mga estudyante. Say for example, 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6, 7, 8, 9. Ito po, binubulgar ko lang or binubukong ko lamang kasi baka po kayo ay mga college instructor or university professor. Pwede nyo pong ano ito, i-observe sa mga estudyante nyo, no? Ito po. So for example, ayan, collaboration. Ito, technique ko rin dati ito. Kapag si teacher, ay si reporter, ang sagot niya dito, false, true, false, false, false. Tapos dito, true, false, tapos true, true, false. Okay, sabihin na natin false ito. Tapos false din ito. Ngayon, paano ba kinakabisado ng mga estudyante? So, kung titignan mo, wala po tayong pattern dito sa answer key natin, no? Yes, bawal 'yan. Bawal 'yan talaga, no? Wala pong answer. Wala pong pattern sa answer natin. Pero alam niyo po, ang technique ng mga estudyante, at the same time, naging technique ko rin dati, no? Ang tatandaan ko lamang dito, yung 4 na false, ay 4 na true, kasi yun po ang pinaka-konti sa bilang. Ayan, so sabi ko, 2, 5, and 8, yun lang ang true, the rest false. Di ba? Ganyan po, alam nyo, kapag naano nyo na yung mga estudyante nyo, narinig-rinig nyo na nagbubulungan, number 2, true. So meaning to say, meron na po silang sagot na nalikom. Yes, no, ayan. Alam nyo ba guys, ito rin, technique nyo rin po. Since sa review center, di namin kayo tinuturuan na maging ano lang, matalino sa pagsagot. Tinuturuan namin kayo na maging madiskarte sa totoong pagtuturo. Alam nyo ba, pwede kang magpa-exam sa mga estudyante mo nang wala ka mismong test paper, na wala ka mismong hawak na answer key. Ito po, no? Sige. Wala ka mismong hawak na answer key. Paano po yung technique? Ito po, alam nyo, di ba, sabi ko nga, para maging outstanding teacher ka, dapat makita ng mga estudyante mo na you are very knowledgeable sa tinuturo mo talaga. Ibig sabihin, hindi ka nanloloko lamang, hindi ka nambubudol lamang, which is tama yung mga pinagsasabi mo na impormasyon. Okay. Ito po, technique ko lang to sa inyo. Kaya kong ipa-exam to sa inyo nang wala akong answer kinahawak. Again, at the same time, wala akong constructed question. Pwede ko ako mag-on the spot. Ang gagawin ko lamang, okay, i-mindset kong sarili ko, 2, 4, and 2, 5, 6, and 8, true ang itatanong ko.
So meaning every time na magbigay ka ng statement sa number 1, kasi sinabi ko na 2, 5, 6, and 8, true ang itatanong ko. So pag nagbigay ako ng tanong sa 1, dapat false ang statement. Pag sa 3, false din ang statement. Pag sa 4, false din ang statement. Ngayon, kahit hindi ko na maalala kung ano yung tinanong ko, alam ko pa rin ano yung sagot. Kasi ang kinabisado ko, 2, 5, 6, and 8, true ang ibibigay ko na tanong sa mga estudyante ko. So kaya minsan nagtataka sila, bakit wala namang test paper si sir? Wala namang answer kasi sir, alam pa niya yung mga pinagsasabi niya. Technique, strategy kung paano po magtanong sa mga bata. Ayan. Nung high school kami, sir, no, ganyan, kami aklat kahit walang hawak. Yes. Kasi po bilang mga teacher po, dapat kailangan nating anoin. Like for example, no, kailangan mo magpa-quiz tapos wala ka na prepare na examination. So dapat ano ka po, strategic ka sa mga ganyang bagay. Nasusundan niyo po ba yung mga sinasabi ko sa inyo? Mga strategy po yan ng pagtuturo na pwede niyong gamitin inside the classroom. Okay. Number 13, which among the following is an advantage of using a multiple choice type of test? Again, what is the advantage po ng paggamit ng MC type question or multiple type of test? A, less time consuming to construct. B, scoring efficiency and accuracy. C, can measure a small amount of content of objectives, or D, all of the above. Okay. Siyempre nga po na multiple choice, the correct answer is letter B. Ayan, scoring efficiency, maayos, mahusay, at the same time accurate. Kasi bakit? We have an objective answer dito. Again, pag sinabi po natin multiple choice, AV or ABC or D, no, mas accurate po yung checking natin dyan. Kasi bakit? Unlike po sa essay, medyo subjective tayo na magbigay ng score. Pero dito, kung tama siya, tama talaga siya. Kung mali siya, mali talaga siya. Kasi bakit? Meron ng objective answer, which is meron na talagang standard na answer na nakapaloob. So, meaning to say, no, madali siyang iskuran, at the same time, mas accurate yung pag-score kapag multiple choice. That's the reason why na ganyan din po ang ginagamit ni PRC. Kaya wala po tayong essay. Pero sana meron, no? Para yung mga magagaling sa essay, makabawi man lamang kung mababa sila sa part ng multiple choice. Okay, number 14. The following are reasons to administer objective type of test except. Again guys pag sinabi natin except, hanapin mo po yung ano na nga ba yung ano natin dito, negative, di ba? Negative option. Negative option po ang hanapin natin dito, no? So ngayon, or alin lang wala sa connection or alin lang hindi connected sa tanong. Okay. Letter A, there is a large number of students in class. Guys, when we say objective, sige, magpakaano tayo? Magpaka-specific tayo. Objective natin, sige, gamitin natin yung MC. Multiple choice question, no, or examination. Ito po. There is a large number of students in class. So marami ka daw estudyante sa klase mo. So ito po is advisable na ang gamitin mong exam is multiple choice. Kasi bakit? Easy, scorean, at the same time efficient po yung pag-score. Mabilis at mahusay, di ba? So therefore, si letter A po dito kasama. Okay. What about letter D, as in dog? Okay. Highly reliable test scores must be obtained. Di ba nga? Mas nagiging reliable, mas nagiging kapanipaniwala ang score kasi meron ka ng standard answer. No? Standardize yung answer mo. Meron ng specific answer. Kung A yan, A talaga yan. Kung B yan, B lang talaga yan. Unlike sa essay. So therefore, letter D kasama rin po iyan. What about letter C? There is pressure for speedy reporting of scores. Ibig sabihin, kailangan mo nang ma-record lahat. Kailangan mabilisan makapagtala ka ng score. So ang advisable po na gamitin dyan ay ang objective type test na meron ng talagang standard answer, to be specific po, multiple choice examination. So therefore, kasama rin po si letter C. Ang hindi kabilang po dyan, si letter B. Kasi bakit po? Wait lang. Si letter B, skill in writing is highly encouraged. Yan po ay para sa essay. Again, yan po ay para sa essay. Maliwanag po ba? Maliwanag po. Okay. Alam nyo guys, pwede po itong i-revise ni PRC. Burahin po natin, no? Nakita ko po paano mag-revise si PRC. Sabi niya dito, the following, gawin natin ano to, gawin natin, ito pa, revision na po ito revision. Okay, gawin natin is, gawin natin are. Gawin natin reason or gawin natin reasons. Okay. Sabi niya dito, the following is or are reason or reasons to administer essay test.
Tanggalan ang objective rather. Gawin natin essay. Exempt. O, di ba? Pwede niya pong gawin yan. I-revise na yung tanong, pero same option. Pwede po yan. The following is or are reason or reasons to administer essay test exempt. Di ba? Ito po ay para sa MC. Ito po ay para sa multiple choice. Ayan din po ay para sa multiple choice or objective. So therefore, letter B, exempt. So pwede niya pong gawin yan. Or pwede niya rin dito, pinaka-best. Ayan, di ba? So ang magiging sagot po natin doon is letter B. Pag best ang tinanong, no? Yan pag best ang tinanong. Best consideration sa pagpili ng essay test. Letter B pa rin po. Kasi pwede niyang gawin ganyan, no? Pinapakita ko kung paano nagre-revise si PRC nang sa gayon, kung sakaling hindi man po lumabas yung mga binibigay ko ngayon, maaring alam niyo po kung paano diskartean pagdating ng actual board examination. Okay po tayo dun, guys? No? Pag best ang hinahanap, doon pa rin, no? Skills. Pag essay na ang tinanong mismo. Okay, no? Adapt niyo po yan. Kayo rin po mismo mag-revise ng tanong, no? Mag-revise ng tanong. Nang sa gayon, yung mga ni-revise niyo pong tanong, itabi niyo na. Ibig sabihin po, original na question niyo na yan. Na malay mo, maging ano po kayo, maging instructor sa university or maging instructor ng review center. Pwede niyo gamitin yung mga ni-revise yung tanong para ituro sa mga magiging estudyante niyo. Okay? Diba? Double purpose para sa review, para mag-top, at the same time in preparation para ikaw ay maging lecturer or maging teacher mismo sa university or review center. Okay, number 15. Si Teacher Rosdow tries to always provide assessments that give students freedom to express, no? Express their learning in appropriate and diverse way. Students are given opportunities to demonstrate, take note guys demonstrate and integrate. Pag sinabing integrate, yan po ay application ng kanilang knowledge, di ba? Understanding ng kanilang skills about topics or lessons learned in a specific real-life situation. Napakaraming keyword. No? What component or components of summative assessment is Teacher Ross trying to employ? Again, from the word real-life situation, real-life scenario, real-life task, ano po ang tama? Okay, that is PT or the performance task, no? PT or performance task. Meron ako nakitang mahaba. Sir, yan ba sinasabi nila na yun pa rin yung sagot pero yung tanong iniiba? Yes po. Yan, ganyan si PRC. Minsan nakala mo todo revise sila sa tanong pero yung concept nandun pa rin. Minsan naman, akala mo same yung tanong pero iba na pala yung concept. Dapat malaman nyo po yan, no? Very po si PRC. Actually, di naman talaga sila totally nagre-revise ng tanong. No? Medyo inaano lang po nila, pinaikot-ikot, pinagbabali-baligtad lamang po nila. No? Okay, this one. Based on DepEd Order number 8, Series 2015, how are pupils or kindergarten students graded? Paano po ba silang ginigradean? Di ba? Ito po. Noong noong concept driven, noong tayo ay nagtackle ng ating LEPT Advanced, tinanong na po ito. Again, this is the revised question po about that particular concept. Okay. Paano daw ginigrade ng mga kinder pupils? Kindergarten. Okay. Paano? Okay. By the use of what? Checklist and portfolios. At the same time po, no, there is no numerical grades po para sa kinder. Again, there is no numerical grades para sa kindergarten pupils or student. Ang ginagamit po natin dyan, no, either checklist or portfolio. Ito po, isa pang tanong. Ilang level po ang naidagdag ng government natin sa ating education ngayon? Nung sinabatas po ang K-12, ilang level po? Okay, ilang level? Okay, guys, ito po. No, meron ako kasi nakita sa online, kailan lang, either kagabi yata or nung nakaraang gabi. No, meron ako nakita, tinuturo nila sa online, ang naidagdag lang daw is 2. Okay, lilawin ko po, 2. Ang sabi ng coach na yon, no, ang sabi niya, ano lang daw 11 and 12. Mali po, mali. Kasama po ang kindergarten sa dinagdag. Kindergarten, grade 11 and grade 12. Sir, bakit mo nasabi nakasama ang kindergarten sa dinagdag? Ito po ang dahilan. Hindi ka pwedeng mag-grade 1 kung hindi ka dumaan ng kinder.
Meaning to say, kindergarten is a part of what? K to 12 curriculum. Kindergarten, kaya nga K to 12. Kinder, di ba? Kindergarten, no? Kinder to grade 12, di ba? Kinder to grade 12. Yan po ang ibig sabihin niya. Kasama po siya sa dinagdag. So the correct answer there is what? 3, not 2, no? Okay lang naman kahit di na mag-kinder. Pero ano po, again po, no? Ito, sa board exam, hindi po pwede ang mga real life tawag dito, yung mga mismong ginagawa natin na estratehiya. Yes, pwede. Pero kapag nagtatanong kasi si board exam or si PRC, it means merong basis palagi yan. So, ay pwede namang hindi kinder. So therefore, grade 11 na lang and 12 ang kukunin kong sagot. Hindi po. Always consider kung ano yung nakasulat sa batas palagi, which is, to be specific, rather, sa DepEd Order number 8, Series 2015 po, nakasulat iyan. Okay po. Yes, yes po. I mean, sir, kaya nadagdag si kinder, di ba? Yes po, ma'am. Compulsory na po ang kindergarten ngayon. Yes, tama po. Compulsory. Pero meron pa rin nakakalusot, lalo yung mga medyo may edad na nag-kinder, like for example, grade 8 years old na, pinapalusot nila yan. Pero again, sa board exam, dapat palagi kang merong basis. Ano ba yung basis mo para hindi mo i-enroll sa kinder ang 8 years old? Wala pang batas na nagsabi na merong exemption. So, dun ka sa mas safe. Ang sabi ng DepEd Order number 8 Series 2015, pwede po. At saka lang K-12, no, hindi po pwede. Rather, ang estudyante na mag-grade 1 kaagad, no, without taking kindergarten program. Okay po, no? Ayan po, there are no numerical grades. Ang ginagamit po natin, checklist and portfolios. Okay, malinaw po, no? May basis tayo. Okay, revise question po. Revise. Okay, how can kindergarten teacher Marlene record and compute her students' progress in what? Learning. Okay, meron lang nadagdag pero same concept pa rin. Okay, checklist. Okay, pero wala po tayong quarterly assessment. So, ali po yan. Okay, no? Again, ito po ay quarterly assessment, written work, and performance. Yan po ay para sa grade 1. Saan? To grade 10, di ba? Okay. Ito pong natin, through written work and portfolios, guys, no, hindi po kaya, hindi pa po ginagamit na basis ang written work sa kindergarten. So, mali po si letter A. So, ang correct answer there is, rather, is letter C, through checklist, anecdotal records, and what? Portfolios. Okay? Ayan po, no? Ayan, umulit lang yung kanina. Okay, this one. Based on percentage contribution to the grade, what can be inferred from DepEd's emphasis on learning assessment? Again, emphasis, no? Based on percentage contribution to the grade, what can be inferred from the DepEd's emphasis on learning assessment? Ito po, revise lamang din po ito, no? Tinakil na rin natin dati yung konsepto na to. Dati ang nakasulat lang dun sa tanong, dun sa ating concept-driven, LEPT Advanced is Performance Task. So ngayon, pinalawak lang niya. Ginawa lang niyang mema. So same pa rin po, no? Ang emphasis po natin diyan, ang pinakabinigyang importansya or pinakamalaki ang contribution to be specific po sa MAPE, which is 60% ng performance task. So therefore, the correct answer is letter D. The emphasis for all grades 1 to 10 subject is on what? Performance task, no? Performance task. Okay, number 19. Why is traditional assessment said to be more teacher structured than student structured? Bakit daw po yung traditional assessment like paper and pencil test or examination ay more teacher structured daw rather than student centered or student structured? Okay, what's your answer po? Okay, ano ba yung pinaka-reason? A student can show evidence on learning much more than what teacher asked. Dun ba yan? Kapag bang naging kapag bang tawag dito, traditional assessment tayo, yun ba yung pinaka-basis natin? Mas igitan nila yung tinatanong natin? O, mali. Or letter B, in traditional assessment, teacher limits test low-level test items. Guys, ibig sabihin nito, ang board exam, low-level. Kasi traditional pa rin tayo, paper and pencil test pa rin tayo. At the same time, multiple choice, objective. So, mali po, no? Okay. Or letter C, what student will show as proof of learning is dependent on what teacher asked. O, di ba? Sinabi niya,
Traditional assessment is to be more teacher-structured than student-structured. Malinaw po ba na sinasabi niya na kung ano lang yung tinanong ni teacher, yun lamang yung gagawin ni estudyante? Okay, or letter D, traditional assessment is not challenging as authentic assessment. Guys, hindi ba challenging ang traditional assessment? Guys, we cannot say na mas challenging ang authentic kaysa kay traditional. Depende po yan sa mode, no? Depende po yan sa situation. Depende po yan sa concept. So, mali po si letter D. Okay, the correct answer po is letter C. What student will show as proof of learning is dependent on what teacher asks. No? Kasi bakit? Kung ano lang yung tinanong ng teacher, yun lamang po yung sasagutin ni estudyante. That's the reason why na hindi po siya nagiging student structure or hindi po siya nagiging student-centered ang approach when we use traditional assessment. Maliwanag po ba tayo, guys? Clear po? Okay. Number 20. Authentic assessment is to be more. O, mulit lang po yata. So, ano niya? Okay. Ito po. Medyo ano siya. Medyo umulit, no? Pero pinagano po siya. Pinagbaligtad naman. Ito. Baka akala nyo same lang. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, no? Traditional ang ginamit dito. Traditional. No? Ngayon naman ang ginamit dito is authentic. Oh, authentic assessment is said to be more student-centered than teacher-structured. Bakit ba naging more student-structured ang authentic? What does this mean or what's the reason? Okay. Siyempre, okay, ayan po, allow more student choice in determining what is presented as evidence of proficiency. Ngayon, estudyante po ang may choice, di ba? Pero kanina po sa previous question natin, si teacher po ang may choice at susunod lamang po si student dun sa pinapagawa ni teacher. Maliwanag po, yan po ang pinagkaiba ng traditional at saka ng authentic assessment. Clear po tayo, guys? Clear, clear, clear? Okay. Number 21. Okay. Usapang portfolio po tayo, which are true. Dapat, okay, mali na naman po si ano dito, no? Actually, adapted question po ito. Dapat ano to? Okay, actually, tama nga naman. Pero dapat pag nagtatanong tayo, is or are true. Palagi. No? Kapag ganyan po, Roman numerals, no? Ang basis. No? Anong ism po ang student-centered, sir? Progressivism po. Progressivism. Progressivism. At the same time po, yung social reconstructivism, which is more on society, student-centered din po yan. No? Okay. Which is our true or portfolio assessment? Okay, number 1, promotes student self-evaluation, reflection, and critical thinking. Yes, kasama po yan. Measure performance based on genuine sample of student work. Genuine, kaya nga po, portfolio. Ibig sabihin po nito, authentic assessment kasi ang portfolio. No? So, kasama po yan. What about this one? Number 3. So, tanggalin na natin itong ano, kasi 1 and 2 lang daw. No? 1 and 4. So, kasama na po yung 2 eh. So, wala na si letters yan. Provides flexibility in measuring how students accomplish their learning goals? Yes. So, tanggalin na natin din to. Kasi tatlo na yung ano natin. Naging tama natin. So, therefore, letter D na yan kahit di mo nabasahin si number 4. Enables teacher and student to share the responsibility for setting learning goals and for evaluating progress towards meeting those goals. Okay. So, therefore, the correct answer is letter D. Yeah? Ganun lamang po yung purpose ni portfolio talaga. Okay. This one. Okay. Usapang portfolio. What does portfolio include? Ano daw po dapat ang makita natin or dapat nandyan sa portfolio? Either kapag nag-check ka na or either kapag introduce mo lamang sa mga estudyante mo pa lamang sa mga estudyante mo. Okay. Number 1, student participation in selecting contents. Kasama po ba siya, guys? Of course. Di ba? Kasama po ang estudyante sa pagsiselect. Kaya nga po, ayan, ano ang mas pwede? Showcase ba? Anong pwede? Growth portfolio ba? So, ayan, kasama magde-decide yan yung mga estudyante mo. Ano yung kailangan nating ilagay? Yung mga best work ba? Yung mga developmental work ba natin? Di ba? Pag-uusapan niya ng estudyante yan. Or number 2, criteria for judging merits. Of course, no? Nagpo-portfolio ka, dapat meron kang rubrics. Kasama po yan. Number 3, criteria for what? Selection. So, selection of content, no? Kasama din po yan. So, again, evidence of a student's reflection. Yes, kaya nga po, authentic. Kailangan ng ebidensya ng student's reflection. So, therefore, the correct answer is letter D. No? 1, 2, 3, and what? 4. Okay.
Nasusundan po ba guys, no? Gasgas na po yung mga concept na to pero kailangan pa rin natin siyang i-recall kahit papaano, no? This one. How should the following steps in portfolio assessment be arranged logically or chronologically, no? Logically, ibig sabihin po sunod-sunod. Papaano po 'yan, 'di ba? Papaano po natin pagsusunod-sunuran 'yan? Una po, no, the first step po na gagawin kapag portfolio assessment, dapat ikaw na teacher meron kang ano, meron or ikaw na estudyante, meron kang set what? Meron kang set content or meron kang set target. So, number 1 po natin ang Roman numeral number 1. So, therefore, pwede pang maging sagot ang lahat, either A, B, C, or D. Now, the question is, ano po yung pangalawa? Ano po yung pangalawa sa step natin? After you set the target, you have to what? You have to select. You have to collect rather. You have to collect your evidences. So kapag nakapaglikom ka ng evidences, ang gagawin mo ngayon, no, magsiselect ka, no? Magsiselect ka na, no? Magsiselect ka na ng evidence mo. Doon sa mga nalikom mo, alin yung po pwede mong gamitin, alin yung i-disregard mo. So number 3 po ito. After that, ano ang gagawin? Rate or reflect. Okay. After that, you have to reflect. No, ito po yung pang-apat, ito po yung pang-lima. So therefore, the correct answer po is letter C, 1, 3, 2, 4, and 5. 1, 3, 2, 4, and 5. Okay? This one. Under what type of scoring rubric A does fall? Rubric A does fall. Ano pong klaseng rubric ito? Pag meron kayo nakitang rubric na ganito, anong tawag sa kanya? Again po, no? Si PRC po ngayon, even though nang gamit po nila is typewriter, nakakapagsulat na rin po sila ng table. No? Medyo improving po sila ngayon. Meron lang table nung nakaraang exam, September 24, merong table na computation. Kaya malay natin, pag lumabas ito, naka-table din iyan sa tanong ni PRC. Okay, pag ganyan po, ang tawag natin dyan, no, ang tawag po natin dyan ay holistic rubric. Again, holistic rubric. No? Ano po siya? Very specific po masyado. Ay, very ano siya, very general po, no? Actually, ano po 'yan, napakahirap din gamitin 'yan mismo minsan, no? Ako, pag gumagamit ako ng rubrics, mas gusto ko. Kaya nga po ang demo ng Teacher Ace more on ano kami, analytic. Very specific po ang mga criteria na tinitignan namin. Analytic po, ito po ano, very informative, no? Informative po 'to. Take note niyo po yung term na informative, lalabas po yan or lumalabas po yan rather sa tanungan ni PRC. Okay? Ayan po ang example ng another example. Ito po ang example ng ano. Wait lang. Ayan, example po ng ating ayan, pwede rin po ito mag-fall under sa ano, holistic. No? Tapos ayan po is analytic. Ayan, analytic rubric. Okay. This one, number 25. In designing rubrics in your class, which among the following should you do as a teacher? Designing rubric, which among the following should you do as a teacher? Okay, di ba? Kasama po palagi ang estudyante when you are creating or when you are making, no? Or designing a rubric. Kasama po. Ito guys, no? Baka sa mga teacher po dyan na meron ng ready-made rubrics na ginamit sa previous semester or year, no, sa mga nagtuturo na po, dapat po yan, bago po nyo i-introduce yung ano nyo, ay bago nyo gamitin yan, dapat explain nyo po muna sa kanila. Since yan ay ready-made na, meron ka nang ginawa na rubrics, no? Dapat explain mo yan kung paano sila gigradean. Pero kung wala pa, much better po na dapat involved po sila, no? Sa paggawa mo ng rubrics, no? Hindi po pwede na AI generated 'yan. Hindi po pwede na 'yan ay ano, na 'yan ay tawag dito, kinuha lamang kung saan-saan. Dapat po involve ang students at the same time inform ang student sa criteria. That's the reason why also here in Teacher A, no, nagbibigay po kami ng rubrics kapag merong magde-demo. Pinapabasa namin yung rubrics para alam po nila kung ano yung ipi-prepare nila. Okay, number 26. Determine the correct comparison of analytic and holistic rubric. Ano po yung pinagkaiba nila? Comparison po, no? Comparison. Ibig sabihin po, pinagkaiba. Okay. Tignan po natin. Si analytic daw is more detailed than holistic. Si letter B naman po, holistic rubric is as detailed as the analytic. So, same lang daw po sila ng holistic tsaka analytic. So, mali po, di ba? Pinakita natin halimbawa kanina. Or letter C,
Analytic rubric assess the overall performance of students in an activity, while holistic rubric assess the level of achievement. Same lang naman to, overall performance, level of achievement, di ba? So, again, comparison ang tinatanong. Or D, none of the above. Again po, di ba sinabi ko kanina, ang analytic po is very informative. So, hindi man po lumabas yung term na informative, ang ginamit naman po much more or more detailed than holistic. So, therefore, the correct answer is letter A. Letter A po, no? Okay, number 27. Number 27. Teacher Annalyn wants to establish the reliability of her achievement test in English. Which of the following will help achieve her purpose? Again, we're talking about reliability. When we say reliability, we're talking about consistency. Again, consistency. Okay, what's the correct answer? Letter A, administer a single test but two different groups of students. So, kung single test po yan, tapos dalawang grupo, paano mo masusukat yung consistency ng score nila kung ibang grupo naman yung magte-take ng second exam? So, mali po ito. Letter B, administer two different tests. Again, guys, pag reliability, dapat you have the same or you have the equivalent test paper. So, mali po itong two different tests na to. Pero tama siya dito, same group sana. Pero naging mali dito yung two different tests. Okay. Either letter C or letter D. Okay. Administer two parallel tests to different groups of student. Again, tama na sana, no? Parallel test, pwede sana to. Kaso, different groups na naman ang ginamit. So, mali na naman po si letter C. Okay. The correct answer is letter D. Administer two equivalent same test paper at the same or to the same group or same student. Yan po ang reliability or yan, ganyan po tayo sumuka ng consistency. No, hindi mo pwedeng sukatin yung consistency kung different group naman. Kung iba naman yung test paper na ipapa-take mo sa kanila. Okay? Tama po. Maliwanag po ba tayo dito, guys? Sa reliability? Clear po tayo? Okay, clear po? Okay. Number 28. Which of the following questions indicate a norm reference interpretation? Okay po. Norm reference, no? Norm reference po tayo. Pag sinabing norm kasi kanino ka kinukumpara? Kanino nga ba tayo kinukumpara kapag norm, norm, norm? Okay. Ikukumpara tayo sa other performance ng mga klase natin or other performance ng mga estudyante. So the correct answer po is letter A. How does the pupils test performance in our school compare with the other school? No? Para yung sa division po, yung division na to, division na naman ng iba. So ang tawag po doon, norm, reference, or other institution or other students. Okay po? No? Ayan, itagal po natin to. Criterion, balikan po natin based po doon sa ating concept driven. Papakita ko ulit to. Ang criterion po, meron tayong determined standards. No? Ikukumpara ka hindi sa mga klase mo. Ikukumpara ka kundi sa mismong standard na meron ang isang teacher or meron lang isang institusyon. No? Ayan, so predetermined standard. Tapos, meron din po tayong interpretation requires a clearly defined and delimited rather achievement domain. Delimited domain. So, ibig sabihin, meron ka ng specific criteria, clearly defined criteria. Guys, lahat po na nakapula na to, ito po ay adopted sa mga question ni PRC. Meaning to say, kapag lumabas po ito yung makikita mo na statement na nakapaloob sa tanong niya mismo. Ayan. Emphasize description on what learning task individual can and cannot perform well. Diba? Kaya nga po, rubrics-oriented ang criterion reference. Meron dapat tong rubrics. This one. Norm reference po, kukumpara ka saan? Sa others. No? Sa ibang estudyante. Comparing one student performance with other student performance. Like for example, yung group 1, group 2, okay, pagalingan. That is norm reference. Sinong mas mataas? Okay, that is norm reference. Like for example, wala kang rubric ngayon, nagpa-performance task ka, hindi ka nakapag-prepare. Ang ginawa mo na lang, kung sino yung mas magaling, siyang 1.0. Kung sino yung pangalawang magaling, 1.25. O, ganun ang ginawa mo. Meaning to say, your reference is very norm. No? Interpretation requires clearly defined group. Ayan, meron po tayong group na involved dito. And this one, another one rather, emphasize discrimination among individuals in terms level of learning. So, again, among group or individuals. Gawain ng mga PE. Okay, di ba? Kapag walang rubrics, okay, normal reference na lang. Yung mga magaling, 100.
Yung pangalawang magaling, 95. Yung pangatlo, 90. Ganun na lang. Tapos yung hindi gaano magaling, mag-project ng varnish. Ganun lang ginagawa. Nag-perform na, pinag-project pa ng varnish o pinag-project pa ng walis, no? Wag naman ganun, guys, no? Wag niyo pong gawin sa mga estudyante niyo yan. Okay. Number 29, what is the meaning of negative correlation between the amount of practice and number of errors in tennis? Okay. Yung mga naglalaro po ng tennis diyan, ano po ba yung negative, rather negative correlation? Ano po ba 'yan? Okay. 'Di ba? Pag sinabi po nating negative correlation, ayan, meron po tayong dalawang variable, yung isa tataas, yung isa bababa. Or very opposite po sila. Or pwede naman, yung isa naman po ay bababa, yung isang variable tataas. So again, hanapin po natin yung may pagtaas at pagbaba. Okay, number one, letter A rather, magkasalungat. Okay, tama po. The decrease in the amount of practice sometimes affects the number of errors. Decrease, sometimes practice sometimes affect the number of errors. Okay. Tingnan natin, no? Sabi niya, the decrease in the amount of practice sometimes, no? Hindi definite. Yung sabi ko nga, kapag hindi definite, maaaring iyan ay mga ano lang, mga distractors lang. Letter B, the increase in the amount of practice does not all affect the number of errors. So mali po, 'di ba dapat opposite po sila, does not affect daw. So walang magbabago. Decrease in the amount of practice goes with decrease, parehong bumaba, yan po ay tinatawag nating positive correlation. Okay. Letter D, as the amount of practices increase or practice increases, the number of errors decreases. Tama po, 'di ba? Merong increase yung practice, umangat, then bumaba po yung kamalian. So therefore, the correct answer is letter D. So ngayon, sige, para malinaw tayo, no? Paggambingin natin sila. Positive, tapos dito sa kabila, mag-negative tayo. Para malinaw po, no? Baka meron din nakakasunod. Ito, pag sinabing positive, yung isang variable tataas, then yung isang variable din tataas. Or yung isa namang variable, kung bumaba, bababa din yung epekto. Parang cause and effect, no? Pag tumaas yung cost, tataas din yung effect. Kung bumaba yung cost, bababa din po yung effect. Dito naman po, yung variable niya, tataas, bababa, or bababa, tataas. Ganyan po. So, magbigay tayo ng halimbawa in terms of review. Sige nga po, sino po yung makakapagbigay ng halimbawa ng positive correlation sa review? Di ba? Tataas, bababa, bababa. Like for example, no? The more na nag-a-attend ka ng review session sa teacher A, the more na tataas yung chance na papasa ka. Positive correlation. Tumaas yung number of participation mo, tumaas yung chance mo na pumasa. That is positive. Or kung pwede naman minsan, no, bumaba yung number of participation mo, nanamlay ka, tinamad ka, no, ayaw mo na pumasok, bumaba yung number of attendance mo sa session, maaring bumaba yung chance na makakapasa ka sa board exam kasi wala ka nang ginagawang review. That's also a positive correlation. Okay po. No. Ito naman. Sa negative tayo, in terms of ano din, in terms of review, mag-isip tayo. Okay, ito. The more na tumataas yung pressure, okay, na-pressure ka, no? Na-pressure ka. Yung pressure, todong-todo na. Yung parang, yung pressure, nagkakaroon na lang depression, no? Okay, nagkaroon ka ng pressure, the more na tumaas yung pressure mo, ayan, di mo na-handle ng maayos yan, no? Di mo nagawa yung sinasabi kong ilaan mo sa Panginoon ng pressure na yan, ibigay mo sa Panginoon, parang tinalo mo, sinolo mo. Okay, na-pressure ka ng labis. Ang tendency po niyan, bababa yung chance mo na makapasa sa board exam. That is negative correlation. Okay po, nagets nyo? Yun po yung pinagkaiba nila. Or pwede rin naman sa love, since malapit na po ang ano natin. Sige, mag-isip tayo about love. Malapit na yung ating, tawag dito, February 15. Nilaktawan ng 14. February 14 na, February 14 po, which is the Valentine's Day in terms of love. So the more na nag-spend ka ng time sa iyong the one, the more na nag-strengthen ang relationship mo. Ano po yun? Positive or negative? Sige nga, the more na nag-spend ka ng time, the more natataas yung chance na lumalim yung relationship ninyo. Ano po iyon?
Okay, that is positive. Kaya alam nyo na po, kapag hindi ganyan yung ginagawa nyo sa mga dawan nyo, maaaring kayo ay may manega. No? Darating ang araw. So alam nyo na po, para kung gusto nyo ng positive, no? Positive correlation, dapat mag-effort ka, mag-effort din siya. Hindi po pwede na ikaw lang yung nag-effort tapos siya hindi. O, mali po yun, di ba? Dapat ganon. Both nag-effort. Both nagkakaroon ng ako na lang pala nag-effort. Negative correlation yan, Ma'am Abigail. Kung ikaw na lang yung nag-effort, no? Or dito naman, no? Like for example, another example, sabihin niyo po, okay, sacrifice daw. Okay, sabihin niyo po kung positive or negative correlation na. Okay. The more na tumataas yung argument, no? The more na nagde-decrease yung love. Okay, sige. Tumataas yung argumento, yung pag-aaway. Tapos yung love, bumababa. Okay, ano po yan? Positive or negative? Okay. Ganyan lamang po yung mga example ng positive and negative correlation. Part po yan ng basic statistic. No? Pero wala pong statistic na tinatanong sa PRC, sa board exam. Ganyan po, mga situational. Now, clear po tayo sa pinagkaiba ng positive at pag pinagkaiba ng, sa pinagkaiba niya kay negative. Maliwanag po ba tayo dito, guys? Clear na clear po ba? Okay, yes daw. No? Kasi kung hindi po clear, magbibigay pa ako ng example. Oh, pero wag na, wag niyo nang wag niyo na akong pahirapan pa. Okay. Yes sir, clear po ang pag-ibig. Wow, sana clear ang pag-ibig. Grabe no. Tayo malabo pa rin. Okay, number 30. In her test, move on po tayo, move on. In her test, teacher Dory made tests that were either too difficult or too easy. Masyado daw madali or masyado daw mahirap. What was wrong with their test? What was wrong with their test? Ambiguity, unclear direction, identifiable patterns of answer, inappropriate level of difficulty of the test items. What's the correct answer? Okay, either too difficult, maaring ito ay sobrang hirap sa mga bata, maaring ito naman ay sobrang simple, meaning to say, yan po hindi angkop sa kanilang level, no? Hindi po angkop sa kanilang level of readiness. Again po, dapat hindi mahirap, hindi naman din ganoon kadali. So, dapat nasa in-between po tayo ng difficult or easy. No? Nasa moderate top po tayo dapat palagi. Okay? 31. Which of the following are alternative assessment? Again, which of the following are alternative assessment? A. Portfolio exhibits journal. B. Paper and pencil demonstration and reports. C. Self-assessment, authentic assessment, surveys. Or D. Multiple choice, structured observation, or sentence completion. What's the correct answer? Okay. Yan po na, portfolio exhibits journal. Pwede rin po dito yung reporting, di ba? Reporting po, ayan. Performance task, pwede rin po yung maging alternative assessment. Pag sinabi po natin alternative, ito po yung usually hindi po yan nasusukat using paper and pencil. Mostly yan po ay mga process-oriented or performance-oriented task na process or performance ang po niyan, approach diyan, no? Malamig na, lumilit na ang sulat ko. Okay, lilalamig na ako. Okay, number 32. What primary response factor is considered by essay question? Again, what primary response factor is considered by essay questions? Originality, factual information, wide sampling of ideas, less time for construction and scoring. Okay. Okay, baka merong nalito. Sinabi nila less time for construction. Madaling maggawa ng essay question. So letter D ang sagot. Mali po. Kasi sinama dito yung scoring. Di ba? Ang essay po mahirap iskoran. Kasi yan ay subjective. Subjective question. So dito, less time for construction. Yes, madali siyang gawin, pero hindi siya madaling iskoran. So mali po. Di ba? Wide sampling of ideas, yan po ay multiple choice. Mali din po, yan, hindi yan essay. Factual information, guys, pag essay, hindi naman po yan factual. More on more on opinionated question. So mali po. Ang tinutukoy po niya dito, since ito po ay writing skills,
originality ang tamang sagot. Letter A, no? Originality. Di ba marami ng tanong na ganyan, guys, sa mga nakikita nyo online? Marami na rin tanong about sa essay. Di nyo ba pinagtataka? Pag tinanong essay, mostly ang sagot, originality. Di ba? Kahit anong klaseng pagkakatanong pa yan. So, ganyan po ulit mag-revise si PRC. Okay, number 33, is an unreliable assessment valid? Yung unreliable daw na assessment, or sabihin na natin, score, para madali yung maunawan, is an unreliable score valid? Valid daw po ba yung unreliable score or assessment? Okay, di ba napaka-obvious. Siyempre, unreliable na nga, paano pa siya magiging valid? So, therefore, the correct answer is no. Because it gives inconsistent information even if it's aligned with assessment. So, the correct answer is letter D. Okay. Ayan po, Baka itanong po ito sa inyo, no? Baka itanong, a valid test will always be reliable. Tandaan niyo po yan. Yung valid test, yes, tama. Pag valid ang test, ibig sabihin po ng validity na yan, tama yung konsepto na tinanong mo, tama yung competencies, yan ay naituro, yan ay napag-aralan. For you to say na valid ang iyong test paper. So, meaning to say kapag valid yan, pwedeng always reliable ang magiging outcome or magiging scores. Okay, tandaan nyo po yan. A valid test will always be reliable. Pero kapag ito po, binaligtad naman, a test may be reliable siya, pero hindi valid. Sabihin natin, yes, consistent ang score ng bata. Mataas ang score ng bata, tapos pina-exam mo ulit, mataas siya ulit. Pero hindi mo pwedeng sabihin na kapag consistent ang score niya, valid na yung test. Again, for you to say na valid ang test, dapat po yan ay angkop sa lesson objectives, angkop sa learning outcomes, yan ay naituro at yan ay napag-aralan. Kaya nga sinasabi ng assessment, hindi porke reliable, hindi porke consistent ang score ng bata, you can say na valid na po ang test paper mo. Kaya dapat una pong criteria dyan, ma-make sure mo dapat ang test paper mo is valid muna or yung assessment mo is valid muna for you to say also na reliable ang magiging score ng mga estudyante. Maliwanag po ba tayo, guys? Kasi bakit ito? This is because a test could produce the same result each time, but it may not be actually measuring the thing. It is designed to measure. Ito po yung source natin dyan. Copy-pasted po yan sa internet. Okay. Maliwanag po ba tayo, guys? Clear po, clear? Okay, maliwanag daw, sabi ni Ma'am Abigail. Okay, 34. Below are sound advice on how teachers should utilize assessment results except. Okay. Below are sound advice on how teachers should utilize assessment results except. What's the correct answer? A. Feedback to the pupil should be about particular qualities of his work. B. Compare pupils' score with those of the other pupils. Or C. Give specific advice on what pupil can do to improve. Or D. Compare score to the mean score. Okay, what's the correct answer? Except po ang hinahanap. When you say except, you have to find out the negative option. Or you need to find out the negative option. Okay, ang negative po dyan, alin po dito ang may negative? Di ba? Ito po ay positive. Kasi sabi niya, feedbacking, that is positive. Ito naman po, compare the score to the mean. Pag sinabi pong mean, ibig sabihin po nito, ito yung passing score. Di ba? Passing score, no? Ayan. So, binibigyan ko po kayo ng iba't ibang mga vocabulary when it comes to assessment. So, yan ay positive. Meron kang basis. Give specific advice on what pupil or pupils can do to improve. Okay, positive po yan kasi yan po yung tinatawag natin constructive feedback. Okay. Ang hindi po positive dyan ay comparing pupil score with those other pupils. That is very discriminating except ang hinahanap, negative. So, negative po yan. Yan ang magiging tamang sagot. Letter B. Okay, clear po tayo? Okay, 35. Based on DepEd's transportation table provided below, what would be Ariel's grade in English if his weighted grade is 83? 87, 88, 89, 90. Sino na po yung naka-memorize nito? Ng transportation table? Sino na po? Wala pa ba? 83? Yan ay initial grade lamang po initial grade.
Pero kapag nilagay mo po sa card niya, ito yung kalalabasan, 89, no? 89. Ito po yan, no? Ito yung basis natin. Ayan. 83. So, pasok po siya dito. So, therefore, pag inano mo yun sa grade ng bata, ay grade, tawag dito? Card ng bata, ang magiging ano niya, grade is 89. Nakalimutan na, sir. Parang memorize talaga ni Sir Arlie, ah. Guys, dalawa lamang po yung lumalabas dito, di ba? Yung last time na binigay ko na 79, di ba binanggit ko na nung ano to, LAPT Advance, sabi ko, kung di nyo kayang i-memorize, mag-stick tayo dun sa dalawang lumalabas, which is 89 at saka ito, 86, no? 79, yung 79 na transmutation, no? Okay, merong computation. Sige, sige nga Ma'am Kaizel, paki-share nga po yung computation nito. Yung formula, yung formula, pakibigay nga po. Handle ko dati ay grade 9 to 10. Okay, ano pong sagot sa 29 and 33? 29 and 33, pakibigay na lamang po kay Ma'am Lizelle. No? Sa mga nakapag-take note po. Okay, number 36. Oh, di naman. Alam ko kasi, hindi siya nagtutugma, ma'am. Hindi siya nagiging eksakto doon sa ano, doon sa tawag dito. Dito. Tsaka dito. Oo, meron siyang formula kaya di rin siya gaano nagsasakto kaya hindi ko rin siya inintroduce sa inyo. Kaya nga 'di ba sabi ko nung last time sa LAPT advance natin. Nagtanong na ako sa ano namin before sa statistician na kilala namin. Pero sabi niya, kailangan daw itanong mismo kay DepEd. Sabi ko, tatanong ko pa ba kay DepEd? Memorize ko na lang sa mga estudyante ko kako. Joke lang, no? Wala pa po kasi ako na ano na gamit na formula na eksakto yung nakukuha. Hindi po siya nagja-jive. Minsan na mako-compute ko, ayan, mako-compute ko is 90, like for example, na compute ko is 99.37. Tapos ang lalabas doon sa ano is 98 lang, ganun. Ay 98.41, ganun. Tapos lalabas 98 lang. Kaya sabi ko parang hindi siya ano, parang hindi siya tugma. Sabi ko. Okay, number 36. O, di ba? Kasi nga, tayong mga teacher, kodigo lang ang gamit natin dito, di ba? Di naman natin talaga kino-compute. Nagko-code. Or minsan, ipo-program natin yung ating Excel, no? Ipo-program natin, tapos kapag in-encode mo yung 98.40, automatic sa transmitted grade 99 ang lalabas. Ganun. Okay, number 36. How is the final grade per subject for grade 11 and grade 12 obtained? Paano po ito? Grade 11 and grade 12. Paano po na-obtain? Okay, sige po, sige. Marami na namang nalilito sa tanong na to, no? Pilit na naman pong ginagawang 4 semesters ang grade 11 and grade 12. Pilit na namang binibigyan ng 2 semestre. Okay, the correct answer po, 2 quarter po. 'Di ba? Yung kasi dati dun sa ano natin, dun sa grade 1 to 10, grade 1 to 10 na G1 to 10, 'di ba? Meron tayong first grading, second grading, third grading and fourth grading. Pero ngayon po, sa ano natin sa grade 11 and grade 12, meron lamang po tayong 2 quarter. 'Di ba? Kaya makikita mo po sa ano ng bata, sa card ng bata, 2 column na lamang po yung nilalagay ng grade ng teacher. So meaning to say, you have to get the average you have to get the average of the grades for 2 quarters. So the correct answer is letter A. Nasa memo po yan, DepEd order number DepEd order series number 8 2015. 2015, no? Number 8 series 2015. Nalilito na ako. Okay, number 37. Who is retained in the same grade level for grade 1 to 10? Any students who did not meet expectation. Again, sino daw po yung ibabalik sa same grade level? Same concept nung nakaraan, revised question lang. Okay, di ba? Ibabalik ka sa same grade level kung ikaw ay bumagsak ng 3 or more learning areas. Ito pong in 2 learning areas, yan po ay mag-undergo ng remedial. No, remedial class po ang letter C. Pag-take note nyo po yan, remedial letter C. Okay, number 3. Ayan po, no? Ano po yan, ha? From grade 1 to 10 po, yan ang basis. Kapag hindi mo na-meet yung 2 learning areas, ayan, ano ka, remedial. Pero kapag 3 learning areas na po, which is yung naka-number 3, retain ka na, babalik ka na sa same grade level. Ayan. So, same po yan, from grade 1 to grade 10, no? Okay. Are the core values maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa or and makabansa graded in the report card? Binibigyan po ba natin ng grado to? Numerical po ba ang binibigay natin dito? Actually, di ba? Hindi po. No, ano po yan?
Graded siya, but not in numerical scale. So therefore, letter C, yes, by the use of non-numerical rating scales. Ito po yung sometimes observe, always observe, di ba? Yun yung nakikita mo sa likod ng card. Dati anecdotal yan, yung sinabing, mabait sa klase, tahimik sa klase. Pero ngayon, sa K-12, din na, lalagyan mo ng always observe, sometimes observe, di ba? Yung pagiging makajos, makatao at makakalikasan at makabansa ng isang bata. Ayan. SO, always observe or sometimes observe. Di ba? Tapos not observe. Okay. 39, which practice does that contribute to favorable assessment feedback? Not. Pag sinabing not again, not negative. Negative pa nga hanapin. Display great listening skills. Do not allow the student to explain his or her different opinion. Cite an examples whenever possible to help the student understand feedback better. Or D, involve the student by asking him or her comment or comments or feedback or feedbacks. That's the correct answer. Again, ito po ay positive. Ito po ay positive. This one is also positive. So, ang nag-iisang negative because of the word do not allow. Walang boses ang estudyante na mag-explain ng kanilang opinion. That is negative. So, the correct answer is letter B. No, don't allow the student to explain his or her different opinion. Okay, letter B. Yun ang pinaka-negative. Na-apply niyo po ba yung negative and positive approach na ginagawa ko, guys? To be honest po, nakasusunod po ba kayo? Transmutation pa rin. Yes, sir. Okay. Which of the following is referred to as average of the scores? Again, average of the scores. Mean, median, mode, variability. Okay. Pag sinabi pong mean, yan po ay sum. Sum of all, variables, di ba? Sum of all variables at the same time, after nun, sum of all variables, then i-divide mo siya para makuha yung average. Di ba? Ayan. Ito naman pong median natin, ito yung middle most. Pasensya na po sa personal, di ganyan ang sulat ko. No? Ano lang talaga, nilalamig. Tsaka, ano po kasi, gas-gas na yung tip. Ayan. So, middle most, like for example, meron kang 2, 3, 5. So, ano pong pinaka-middle most natin sa score na to? Guys, 2, 3, 5 na score. Ano pong middle most? Okay, that is 3. So, that's the median. Ayan. Yung pinaka-gitna, arrange mo from lowest to highest. What about mode? Okay, mode, yan po ang most occurring. Most occurring, no? Most occurring. Madalas lumabas. Like for example, 2, 3, 3, 3, 9, 2. Alin po ang mode natin dyan? Okay, ang mode natin dyan ay ang 3. Ayan. Kasi bakit? Madalas lumabas na score. What about variability? Pag sinabi po natin variability, ano po yan? Pag sinabi natin variability, yan po ang spread of scores. Gaano siya kalayo sa highest, gaano siya kalayo sa lowest. Spread of scores. No? Okay po, clear po. So average ang keyword, So therefore the correct answer is mean. Okay, letter A, mean. Okay. All the reviews of Teacher A Review Center obtain above the mean. A graphic representation of the score distribution will be blank. Again, all the reviews of Teacher A, sana po, no? Ganito po sana ang maging resulta natin sa araw ng board exam. No? Sana yung 90% and above na percentage ng Teacher A na yearly and every season, mas igitan pa natin, no? Yung batch na to. A graphic representation of the score distribution will be what? Normal curve, positively skewed, negatively skewed, or none of the above. What's the correct answer? Okay. Above the mean. Pag sinabi pong above the mean, meaning to say, all of the reviewers of Teacher A got high score. Got high rater. Di ba kapag mataas ang score, dapat po yan ay tinatawag nating negatively skewed. Kapag naman pong mababa ang score, no, mababa ang performance, that is positively skewed. That's the twist. Magkabaligtad po yan. Mali po yung prinsipyo. Tanggalin nyo na po na kapag positively skewed, mataas. Mali po. Mali. Pag positively skewed, ibig sabihin, mababa yung score. Below the mean po iyan. Bagsak po iyan. Okay. Pag negatively skewed, mataas ang score, above the mean ang interpretation. Okay po. So the correct answer is letter C. Pag sinabi naman po nating normal curve, normal ang mean,
Mean natin is equal sa mode. Ang mode natin is equal sa median. Okay, pantay-pantay po yan. Okay, again, mean, median, and mode, pantay-pantay po yan. That is the normal curve, which is the bell curve na tinatawag natin. Okay, now, revised question. Ito yung sinasabi kong akala nyo, same question pero ni-revise. Okay, what's the answer? Kanina, ang tinanong above the mean. Ngayon naman, ang tinatanong below the mean. So, kung di ka nagbabasa, no, magkakamali ka. Di ba kapag mababa yung score, that is positively skewed. Again, positively skewed, which is letter B. Okay, number 43. 50 out of 85 students correctly got test item number 1. What is the range of difficulty index of the test item number 1? Sino po yung nag-compute? To be honest po, sino po yung nag-compute? Napakadali lamang po nito. Kapag range of difficulty index ang tinatanong, kung ilan po yung nakakuha ng tamang sagot, i-divide mo lamang po sa estudyante na nag-take ng exam. Okay, say for example, ito po yung ating formula. Ayan, item difficulty, ayan, R over T. Or pag sinabing R, ito po yung number of students na nakakuha ng tamang sagot, right. No right answer. Kapag T, total number of students from both of group. So kung di nyo po kayang i-memorize ito, i-disregard natin, sige. Para madali ang buhay, ito po yan. I-divide lang natin. 50 divided by 85, ang makukuha po natin is 0.59. So, 0.59 is the correct answer, which is letter D. Pero kapag tinanong po ni PRC yan, ano po yung interpretation ng 0.59 sa item difficulty or difficulty index rather, ayan. Ang magiging sagot, moderately difficult. Moderately difficult. Ito po yan, no? Ayan, di ba? 0.59. So, nakaano po siya, nakapaloob. Ayan, 0.59. Nakapaloob po dito sa pangatlo. Moderately difficult. So, kabisaduhin niyo po yan, guys, ha? Baka mamaya magbigay ng ganyan si PRC tapos di nyo kabisado. Minsan naman, hindi na nagpapakompute si PRC given na tong mga to. 0.20, ano yung description? Very difficult. Pag sinabing 0.25, dito, nakapaloob, edi difficult. Ganun lamang po magtanong minsan si PRC. Kaya dapat memorize nyo po yan. No? I-memorize nyo po yan. Okay, this one, kanina pinakompute tayo ni PRC. Ayan. Ngayon naman, gagawin niya, pinaano niya lang muna sa atin. Pina-interpret. Ito bang 50 over 85 na 0.59 is difficult, easy, moderately difficult, or very difficult? Okay, that is moderately difficult. So, di ba? Minsan po, ang lalagay dyan ni PRC, 0.59 kalang niya. O, tapos, is the item difficulty? 0.59 item difficulty or difficulty index. Is the item difficult? Ganun lang po magtanong si PRC. So, ang sagot doon, moderately difficult. Kaya mahalaga na i-memorize niyo po iyon. No? Number 45. When preparing for a performance-based assessment, the initial step should be what? Initial. Ibig sabihin po, yung pinakauna. No? Pinakauna. Preparing ka pa lamang ng performance-based. Ibig sabihin, magpaplano ka pa lamang ng performance-based assessment. So, ibig sabihin po nito, you have to define what? The competency to be evaluated. Objective muna, no? Baka mamaya yung iba sinagot rubric, hindi po. Objective muna kasi you are only preparing. Preparing ka pa lamang. Wala ka pang ang tanong, wala ka pang ang task. So, meaning to say, dapat alamin mo na yung objectives and learning needs ng mga estudyante mo. So, therefore, the correct answer is letter B. Define the competency to be evaluated. Okay, number 46. Teacher Miko is creating a table of specifications or TOS. Guys, tandaan niyo po to ha. Itong TOS na to, with S. Tinatanong rin po to ni PRC. Baka magkamali kayo. Baka yan na lang. Di pa natin makuha. Sayang po yung puntos. Again, table of specifications with S. Hindi lamang po table of specification. With S po yan. For his quarterly assessment in mathematics, with these students can be assured that the test as what? Okay. Di ba? May TOS ako na ginamit, no, na ginagawa. So therefore, yung mga estudyante ko, makaka-assure sila na yung kanilang test paper na iti-take or exam na iti-take, meron siyang content validity. Again, content validity. Ang predictive validity na madalas pang itanong dyan ni PRC ay pre-board. Pag nakita niyo po yung example na pre-board ni PRC, yan po ay predictive validity. Again, ang reliability naman po, same with the definition ng internal consistency or simply consistency lang.
Okay, maliwanag po ba tayo? Ito ay TOS based. At the same time, yan po ay competency based. No? TOS based or competency based po ang content validity. Okay, number 47. Which type of test is regarded as relatively less reliable for scoring and grading? Paulit-ulit ko pong sinasabi kanina to. Relatively less. Ibig sabihin po nito, it may be mahari na maging subjective po. No? Yung ating grading dito, subjective ang hinahanap natin. Subjective scoring tayo dito. No, subjective scoring. So ito po ay objective, fill in the blank. No? Meron kang standard answer. Matching type, meron din pong standard answer. Alternative response, ito po yung true or false, meron ka ring standard answer. So therefore, ang pinaka-subjective dyan, at the same time po, yan ang pinaka-mahirap iskoran. Okay, the correct answer is letter B. Kaya kayo pong mga teacher, kapag nag-check kayo ng essay, make it sure po, no? Ito po, nung nagturo ako sa Holy Trinity University, no? Ang ginagawa ko po, naglagay ako ng code sa bawat estudyante. Like for example, si student 1, ang nilagay kong code, HTU001. So, di ko alam kung sino yung unang estudyante ko. Meron akong system palagi na binibigay. So, ito, for this essay test, ito yung code ninyo. Kung ganon. Hindi ko kakabisaduhin yon. Nang sa gayon, hindi ko malaman kung sino yung estudyante na yon. Baka mamaya nakaka-chat ko siya, baka mamaya favorite student ko siya. Kahit pangit yung sagot niya, bibigyan ko ng mataas na marka. Okay, kaya nga nagiging subjective siya minsan. Kaya nga po, para maging objective ang scoring mo dyan, dapat meron kang tinatawag nating rubrics. At the same time, no, dapat nakatakip yung pangalan or dapat hindi mo alam yung pangalan mismo ng chinechekan mo na estudyante. Okay, di ba? Pag ginawa mo po yan, alam ng estudyante mo na ginagawa mo yan, the best ka na teacher. No? Ibig sabihin, patas ka sa lahat. Gawin niyo po yan. I-practice niyo po yung mga inahabilin ko sa inyo. No? Okay, number 48. In preparing for instruction, you set the goals that students should demonstrate proficiency in solving problems or in problem solving with speed and accuracy. Subsequently, you created an assessment that gauge this skill. What fundamental principle of assessment did you take into consideration in this situation? A, assessment should have positive consequence on students' learning. B, assessment should be reliable. C, assessment should be based on clear and appropriate learning target or objectives. Or D, assessment should be fair. Di ba? Sabi niya dito, you created an assessment tool to gauge this skill. Ibig sabihin po, you have what? Learning targets, you have the learning competencies, and you have the learning objectives na pinagbasihan bago mo ginawa or pinademonstrate yung problem solving na yan sa mga estudyante mo. So therefore, the correct answer is letter C. Assessment should be based on clear and appropriate learning targets or objectives or competencies. Okay, last two items. Teacher Ella advocates assessment for learning, which she will not likely do. Again, assessment for learning ang hinahanap natin. Ano po kaya iyan? Di ba? Will she not likely do? Alin lang hindi kabilang? For, tapos alin lang hindi kabilang? Okay. Ito po ay for, tama, formative. Ang diagnostic, it's also formative. Ang placement is also formative. Ito po ay of learning, no? So therefore, the correct answer is letter B, not ang hinahanap. That's why letter B, summative assessment, is the correct answer. Okay. Last item po. Teacher Santa Maria aims to assess the reliability of his science achievement test. Which of the following actions will aid him in achieving this goal? Balikan niyo po yung item number 26 or item number 27. Tignan niyo po. Kung 26 po yun or 27 or 28, basta nandun po. Tignan niyo. Same tayo ng option, pero iniba lamang po yung pagkaka-construct ng tanong. Pero ang pinaka-keyword pa rin natin is reliability, which is the consistency. So therefore, you have to make or you have to administer two equivalent tests to the same group of what? Of students. So again po, no, ganyan po, guys. Ang rationale natin ngayon, ang session natin ngayon, hindi siya more on rationalization na typical na naririnig niyo sa ating mga coaches. Ito po ay pagpapakita kung paano nagre-revise si PRC, pagpapakita kung paano i-apply yung mga different techniques and strategies sa board exam.
No, pansinin niyo po, never ako nag-interpret ng tanong, pero more on strategic ang ginamit natin. Hopefully po ma-adapt niyo ito, no, sa araw ng board exam. Hopefully talaga. Okay? The correct answer is letter D. Okay, ito po. Magbibigay na naman ako ng LPT na na term. Nung last time po, 'di ba? Ano po kasi yung LPT natin? Ano po kasi yung LPT na term natin last time? Sige nga po, sino po yung nakakaalala nung nakaraan? Meron akong binigay, 'di ba? Sige po, yung nakaraan, nakalimutan ko na rin, pero ito, lalaban tayo dahil kasama natin ang Panginoon, kaya tiwala lang. Again po, bakit tayo? Kasama niyo po kami dito, mga admins and coaches ninyo, no? Again, yung struggle ninyo, struggle din namin. Yung kaba ninyo during the exam, kaba din namin. Yung kaba ninyo habang maghihintay ng resulta, mas kabado po kami sa inyo, no? Ayan, lalaban tayo dahil kasama po natin ang Panginoon. Tiwala lang. Okay, sige po. At this juncture po, at this moment, sige, pwede po bang mag-open cam yung kaya mag-open cam? Sige, lalapit tayo ng may lalapit tayo sa Panginoon ng may buong tiwala at ng may buong pagtitiwala. Tama, yan yung nakaraan last time, no? Okay, sige nga po. Sino po yung kayang mag-open ng camera? Ayan, sige po. This time po, I will give you the chance. Di ba, pinagpe-pray po namin kayo dito sa, wait lang. Ano to? Really delightful when it has been enriched with faith in God, time, effort, and what? Sacrifices. Di ba po? Ayan. Savoring the reward is truly delightful when it has been enriched with faith in God, time, efforts, and sacrifices. Ito po yung palagi nating naririnig sa iba. Sabi nila, time, effort, sacrifices. Pero nakakalimutan po nila yung faith in God na tinatawag natin, di ba? Sino man po siya, sinasabi man natin siya na siya ay Allah, siya man ay Jehovah, no? Diyos na katastaasan, amang banal, ano man po yung nire-refer ng religion natin sa kanya, no? Ano man po 'yan, dapat po no, ibigay at pagkatiwala natin sa kanya. Again, savoring the reward is truly delightful, masarap langhapin, no? Ang tagumpay, masarap lasapin or lasain ang isang tagumpay kung yan po ay punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon, nilaanan mo ng oras, nilaanan mo ng effort, at pinaglaanan mo ng sakripisyo. Okay? Ayan po. That's our quotation or quote for tonight's review. And that's the end of our rationalization. Thank you for that review, Wiz. Thank you po. Thank you. Ma'am Eleanor, Ma'am Erlene.